Morning, Sir. So, salamat Pastor Lito sa opportunity na maging part at magsalita sa harapan niyo po. Bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, muli kami magpapasalamat sa isang pagkakataon na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa presensya ng bawat isa at salamat sa opportunity na iyong pinagkaloob. At salamat Panginoon sa inyong faithfulness sa iglesia ito. Maraming salamat. At sa pagkakataon ito Panginoon ay pag-aralan namin ang inyong banal na salita. Luto namin ang inyong gabay. Pangunawa na aming maintindihan ang mga bagay na patungkol po sa inyong biyaya. Sa iyo po namin pinagkakatiwala lahat sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, sa umagang ito po ay pag-usapan natin Gracious Grace of God. Yes. So, napakaganda po na pag-uusapan yung tungkol sa biyaya. So, ano bang nasa isip nyo pag biyaya ang pag-uusapan? Ano yung nasa isip nyo? Ano yung naunawaan nyo pag sinasabing Grace of God? Karamihan po ay hindi masyadong na-emphasize kung papaano ipaliwanag ano ba yung grace ng Panginoon. Sa umagang ito po ay pag-aaralan po natin more on sa gracious grace of God. Binasa kanina sa Romans chapter 3:24, actually 21 yung binasa pero ang alam ko is verse 24. Ito po ang sinasabi, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Alam niyo po yung word na justification, justified freely. Ito po ay isang legal term na diniklara ng ating Panginoon na ang tao ay justified or walang kasalanan. Inaaring ganap. Kailan po nangyayari na ang tao ay justified? Ito po ay nangyayari nung ang tao ay naniwala sa mensahe. Mensahe ng kaligtasan. Ano po ba ang mensahe ng kaligtasan na para ang tao ay ma-justified or mapawalang sala? Ang ebanghelyong ito ay sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa cross. Ang tanong, nung bago siya namatay, ano pong klaseng justification? Kasi dito po sa pag-uusapan po natin, ang justification ay nakabase doon sa kanyang ginawa sa cross. Paano nung hindi siya namatay? Anong klaseng justification ang ibinigay ng Panginoon or ni-required ng Panginoon nung bago siya namatay? Ang justification po, bago siya namatay, ay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan. Anong sinasabi sa Romans chapter 2, verse 13? Gusto kong basahin natin para makuha yung idea na mayroong justification before the death of Christ and justification after the death of Christ, na ito pong justification freely by His grace. Justification before His death ay according to the law of Moses. Romans chapter 2, verse 13. Ito po ang sinasabi, for not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. So the doers of the law shall be justified. Kailan? Before the death of Christ. After the death of Christ, justification freely by His grace. Ang ganda ng sinasabi sa verse na ito, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So, ang verse na ito, kung i-summarize natin, kung unawain pa natin, ang verse na ito ay nagpaliwanag na lahat ng tao ay diniklarang righteous. Ang ganda, no? Ipinaliwanag po sa verse na ito na pag siya'y naniniwala doon sa gospel of the grace of God, ay idiniklara ng Panginoon na siya ay walang kasalanan.
Parurusahan ba ng ating Diyos ang isang taong walang kasalanan? Hindi. Diniklara po niya na ang tao ay justified freely by God's grace, not through their own efforts or adherence to the law, but through the redemption provided. Kailan po nangyari ang redemption? Kailan po nangyari ang redemption? Nung siya'y namatay. Tama? Mayroon bang redemption before the death of Christ? Meron. Sa anong paraan? Sa pamagitan ng mga animal sacrifices. Sa pamagitan po ng mga sacrifices. Pero sa time ng ating Panginoon, nung siya'y namatay, tinubos niya ang lahat ng tao. Lahat ng kasalanan ng tao ay kanyang tinubos. Kaya nga siya'y pinarusahan. Okay? So, not through their own efforts or adherence to the law, but through the redemption provided by Jesus Christ. This means that because everyone has sinned and fallen short of God's glory. Kung i-backward natin yung verse, sa verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. For all have sinned. Ang tanong, kailan po diniklara na lahat makasalanan? Before the cross or after the cross? Yung diniklara na lahat ay makasalanan after the cross. Kasi before the cross, mayroong itinuturing righteous. Sino? Si Abraham, Noah, si Elizabeth, doon sa na-mention din sa John, na itinuturing righteous. Okay, itinuturing righteous itong si Zechariah din. Zechariah, tinuturing righteous yung father ni John. So, ibig sabihin, before the cross, hindi applied yung all have sinned. Bakit? Mayroong itinuturing righteous sa harapan ng Panginoon. So, kailan diniklara ng lahat makasalanan? After the death of Christ. After the cross. Kaya pala, lahat ng tao ay dapat paligtas. Anong sabi sa Romans 11:32? Romans chapter 11 verse 32. For God hath concluded them all in unbelief, that He might have mercy upon all. For God hath concluded them, Jews and Gentiles. Ano po? Makasalanan. Tandaan po natin, ang Israelites ay pinili ng Panginoon. Pero nung sa kanilang pag-reject sa ating Panginoon bilang Mesyas, ang ginawa ng Panginoon, ang mga Israelites ay ginawang katulad ng mga hintel na parehas na lang po yung estado. Basahin natin in Romans chapter 10 verse 12, for there is no difference. Ito na po ang estado. Sa panahon natin ngayon, wala na pong pagkakaiba ang mga Israel at saka mga hintel. For there is no difference between the Jews and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. Kailan po nangyayari na pinagsama yung dalawang group? After the cross. But before the cross, ang Panginoon pumili ng isang bayan. Ano po yun? Bayang Israel. Kaya nga during His earthly ministry, ang mission niya nakafocus sa Israel. Matthew chapter 10 verse 5 to 6. These 12, Jesus sent forth. The 12 here mentioned referring to the 12 apostles. So, these 12 apostles, Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles. Ano po yung utos? Go not into the way of the Gentiles. Pinagbilinan itong mga 12 apostol, huwag kayong pumunta sa mga hintayan. And into any city of the Samaritans enter not. But, number 6, go rather to the lordship of the house of Israel. Bakit po
during the earthly ministry of Jesus Christ before His death, ang kanyang focus, ang kanyang mission to the lordship of the house of Israel. Bakit hindi kasama ang mga Hintil? Ang sabi niya, go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans, enter ye not. Kung i-examine natin ang scripture na ito, mayroon bang grace doon na mayroong paborito ang Panginoon? Di ba ang grace para sa lahat? Pero sa puntong ito, sabi niya, go not into the way of the Gentiles, but go rather to the lordship of the house of Israel. Sa tingin niyo po, ano ba ang definition niyo sa grace? Dito po sa verse na ito, nung sinabi ng Panginoon, huwag kayong pumunta sa lugar ng mga Hintil, but go rather to the lordship of the house of Israel. Mayroon pa, itong si Jesus Christ nilapitan ng isang Gentile woman, pero ito yung sagot ng ating Panginoon sa verse 24:15, the book of Matthew. But he answered and said, I am not sent, but unto the lordship of the house of Israel. So mayroong discrimination. Before the death of Jesus Christ, mayroon pong discrimination. Another verse to prove that Jesus Christ was a minister to the lordship of the house of Israel, or he was introducing the gospel exclusively to the house of Israel. Dito po sa Romans 15 verse 8, now I said that Jesus Christ was a minister of the circumcision. The circumcision referring to the Israelites. He was a minister of the circumcision for the truth of God to confirm the promises made unto the fathers. Tandaan po natin mga kapatid, during the earthly ministry of the Lord Jesus Christ, ang kanyang focus sa Israel. Siya'y ipinadala para iligtas ang bayang Israel. Pero nung siya'y tinanggihan ng Israel, nagbago yung program. Bakit? Dahil ang kaligtasan para sa lahat. Noon, bago siya namatay, ang kaligtasan exclusive sa mga Israelites. Tinanggihan ng Israel, pinatay, nagbago yung program, and then yung kaligtasan para sa lahat. At good news, yung hindi dapat puntahan, i-minister ng mga 12 apostol, after the cross, ang Panginoon pumili ng isang apostol. At sino po yon? Si Apostol Pablo. Kaya pumili ang Panginoon ng isang apostol para sa mga Hintil at tayo po, at sa Kanya ipinagkatiwala ang Ebanghelyo tungkol sa biyaya. Basahin po natin Acts 20:24. Acts 20:24. But none of these things move me, neither count I my life thereunto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Si Apostle Paul ang pinili ng Panginoon at sa kanya ipinagkatiwala yung Ebanghelyo tungkol sa biyaya. Bakit hindi yung 12? Ang 12 apostol, ang tinanggap nilang mensahe para ipangaral sa mga Israelites ay ang tungkol sa paghahari ng ating Panginoon. Ano sabi sa Matthew 10:7 and 8? And as ye go, referring to the 12 apostles, preach saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give. Yan po ang gospel na tinanggap nila. Ang tinanggap naman ni Apostol Pablo ay ang gospel of grace. At ito nga po yung pinag-aaralan natin. Gracious grace of God. Sa Kanya ipinagkatiwala ang programa ng biyaya. Kanino? Kay Apostol Pablo in Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3 verses 1 to 4. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me. Sino po yun? Si Apostle Paul. The grace of God which is given me to you word, how that by revelation He made known unto me
the mystery. Sa Kanya po ipinagkatiwala ang tungkol sa programa ng biyaya at ito po yung na-experience natin mga kapatid. Ito po yung naranasan natin sa panahon ngayon, ang grace ng Panginoon. Ano yung key concepts dito po sa verse na binasa natin? First, justification. First, justification. Diba sa binasa natin? Justification, a legal term for being declared righteous or not guilty. Okay? Ito po yung isang legal term. Being declared righteous, not guilty, in this context by God through faith in Christ. Ganito pala ang dapat gagawin ng isang tao para siya hindi guilty, siya ideklarang righteous. Ano po? Through faith in Christ Jesus. Through faith in Christ finished work. Ano ba? Doon sa verse, yung word na grace. Ano ba yung grace? Ang definition, God's unmerited, undeserved favor and love that is given freely. God's unmerited, undeserved favor. Kung tutuusin, hindi tayo deserve. Tama? Pero ang Panginoon ay Kanyang ginawa kahit tayo ay undeserved. Anong sabi sa Romans 5 verse 8? Romans chapter 5 verse 8. But God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Nung tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay. So yun, alam niyo po, yun ang grace ng Panginoon na experience po natin na kahit tayo ay undeserved doon sa pabor na yon, pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon na Kanyang ibinigay na libre. Ano pa doon sa verse? The word redemption. So binasa natin kanina sa Romans 3:24, the word redemption, the act of Christ Jesus paying the price to set people free. Ano bang nangyari? Tayo po ay nasa bondage. Pero ang ginawa ng Panginoon, tinubos tayo. Mayroon pong tatlong klaseng redemption. Mayroong tinatawag na agorazo, exagorazo, at saka lotro. So, sa tatlo na yon, ano pong redemption na ginawa ng Panginoon? Pag sinasabing agorazo, ito po yung mayroon kang doon kasi sa Bible times, yung mga slave ay binibili yun. So yung agorazo, binili nila yung slave, tapos nandoon lang din sa slave market. Binibili nila, pero slave pa rin. Yun yung agorazo. Yung exagorazo naman, yung isang slave ay inilabas doon sa market, binili, inilabas doon sa market, pero slave pa rin nila. Napan yung kaibahan? Yung agorazo, yung slave binili doon sa isang tao, binili niya yung slave at ibinibinta lang din niya doon sa slave market. Yung isa naman, lotro. Ang idea ng lotro, ito po, binili yung slave doon sa slave market at pinakawalan, pinalaya. Yun po yung ginawa ng Panginoon. Okay? So yun yung klaseng redemption, yung lotro. The act of Christ Jesus paying the price to set people free from the penalty and power of sin. Nakuha yung point? Doon sa redemption, tandaan po natin, ito po ay act ng Panginoong Jesucristo paying the price to set people free from the penalty and power of sin. Lahat po tayo ay dapat parusahan. Lahat po tayo ay dapat parusahan. Pero ang nangyari, nung ang tao ay naniwala sa ating Panginoon, tayo ay pinalaya.
Hindi na tayo candidate doon sa penalty. Hindi na tayo kasama doon sa penalty. Jesus Christ paying the price to set people free from the penalty and power of sin. Another concept, the word gift. Justification is not earned. Is not earned, but is freely given by God as a gift, not something one works for. Gift, justification, dito sa binasa natin, ano po? Freely by His grace. We are justified freely by His grace. So, the justification I give is not earned, but is freely given. E sino po yung nakaka-experience ng regalo na yun? Yung mga naniniwala na. Kaya nga, lagi natin ipinapangaral natin yung message of salvation. Ipinapangaral natin yung gospel of salvation. Bakit? Kasi, tandaan po natin, ang salvation ay regalo. Yung work natin, hindi po enough para tayo maligtas. Kahit anong gagawin po natin mga kapatid, hindi tayo maliligtas sa ginagawa natin. Bakit? Dahil ang Panginoon lang po ang may kakayanan na iligtas tayo. Papaano? Maniwala. Paniwalaan natin yung kanyang ginawa. Ephesians chapter 2, 8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Dito po sa verse na ito, actually napaka-common ang verse na ito, for by grace you have been saved. Ang question dito, saan ba tayo iniligtas? Saan ba tayo iniligtas? Iniligtas po tayo dun sa penalty. Kasi lahat po tayo dapat ay parusahan. Pero ang ginawa ng Panginoon by His grace, hindi na po parurusahan ang mga naniniwala. That's grace. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Pag sinasabing grace ay ang Panginoon ang nag-work, hindi po tayo. Pag sinasabing grace, ang nag-work ng ating kaligtasan, Panginoon. Pag sinasabing justification, freely by His grace, work ng Panginoon. Pag sinasabing righteousness, freely by His grace, work pa rin ng Panginoon. Ngayon, ano ba ang pagkakaunawa natin? Ano ba talaga ang pagkakaunawa natin pag sinasabing grace? So, na-mention natin kanina, grace is unmerited favor. Receiving what we do not deserve. So, salvation ay grace. Tama? Salvation by grace. Justification by grace. Redemption by grace. Ang dami pong ginawa ng Panginoon sa atin. Pero alam niyo po, minsan hindi natin na-recognize. Hindi po natin na-recognize yung work ng Panginoon sa atin. It is God's kindness toward the unworthy. Ito po yung tandaan natin. Pag sinasabi na ang grace ay God's kindness toward the unworthy, tayo po yun. At ano po ang expression natin doon, mga kapatid, sa ginawa ng Panginoon? Unmerited favor, receiving what we do not deserve. Ano po ang ating naramdaman na mayroong gumawa para tayo maligtas? Alam niyo po noon, paano ang tao maligtas noon? Bago pa si Kristo. Kasi dito po, pinag-usapan natin yung work ng Panginoon kung paano ang tao maligtas. Sa panahon noon kaya, nung hindi pa dumating si Kristo, anong klaseng salvation? Anong klaseng salvation noon nung hindi pa dumating si Kristo?
Pag-aalay. Okay? Pag-aalay po. Mga offerings, ginagawa po nila yan. Bakit maraming mga animal sacrifices noon? Yun po yung proxy. Instead na sila yung parurusahan according to the law of Moses, pero yung mga animals. Tama? Pero dumating si Kristo, namatay si Kristo, at ipinapangaral yung mensahe tungkol sa kanyang ginawa, gagawin pa ba natin yung ginagawa ko? Yun yung grace. Bakit? Mayroong nag-work. Noon, ang tao ang nag-work para sila'y maligtas. Pero ngayon po, ang mismong Panginoon ang gumawa sa kaligtasan natin, at ang part natin is paniwalaan yung kanyang ginawa. Pero yung iba, pinapahirapan yung sarili, parang kulang yata. Kompleto na po yung ginawa ng Panginoon. Ano yung klaseng work na mayroon tayo para i-contribute doon sa ginawa ng ating Panginoon? Wala po. Kaya nga, grace. Kasi kung sasabihin natin na ako ay naligtas dahil itong ginagawa ko, hindi, grace ang tawag ko. Okay? Malinaw po. It is God's kindness toward the unworthy. Ano pa? Grace is a gift, not a wage. Or, ano ba yan? Bayad. Magkaiba po yun. Or, ano ba yan? Grace is a gift, not a wage. In Romans 11:6, if it is by grace, it is no longer by works. Kung grace, hindi yung works. You cannot earn it, buy it, or work for it. Ibinigay na nga ng ating Panginoon. So, ang part natin is paniwalaan. Okay? Ano po yung pangalawa? Regarding the gracious grace of God, another idea na pwede natin i-consider dito po sa grace, the gracious nature of God's grace. The gracious nature of God's grace. Ano kaya yung pag sinasabing nature of God's grace? Ano kaya ang nasa isip natin? The gracious nature of God's grace. Ito po yung una. Grace that reaches down. Grace that reaches down. God initiates grace. He comes to us even when we are lost. Ang ganda po na mismo ang Panginoon ang gumawa. Siya po yung mismo na nagplano para tayong makasalanan ay maligtas. Kung tutuusin, dito sa binasa natin sa 3:23 ng Book of Romans, for all have sinned and come short of the glory of God. Sa tingin niyo po, mayroon bang kakayanan ang tao para iligtas ng kanyang sarili na siya'y makasalanan? Wala. Kaya ang Panginoon mismo ang gumawa. Romans 5:8, while we were yet sinners, or still sinners, Christ died for us. Then number 2 na idea regarding the gracious nature of God's grace, grace that covers all sin. Ito pang maganda dito. Number 1, there is no sin too great for God's grace. Romans 5:8 is a verse that states, but God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. This verse is central to the Christian belief that God's love is unconditional. Yun po yung ipinapakita sa verse na yun. And that Jesus' death on the cross was a sacrifice for humanity's sins, not because people deserve it,
but because of God's grace. Ito pang maganda dito na sa ginawa ng Panginoon, idinideklara niya ang tao ay righteous, justified. Hindi niya tinitignan ang mga believers as sinners. Anong sabi sa 2 Corinthians 5? 2 Corinthians chapter 5, verse 19. To wit that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. So ang sabi nito, to wit that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them. Di ba yun ay grace ng Panginoon? Grace that covers all sin. Hindi po issue dito yung ang tao ay makasalanan, hindi po yan ang issue. Ang issue po dito ay ang grace ng Panginoon na kanyang ibinigay sa bawat nanampalataya. Ano pa? Under the gracious nature of God's grace, God's love is a demonstration. God's love is a demonstration. So, the verse, Romans chapter 3:24, emphasizes that God's love is not just a feeling but an action He actively showed by sending Jesus to die for humanity when they were still considered ungodly sinners. Napansin niyo po yung ipinakita ng Panginoon, saan niya i-demonstrate yung kanyang pagmamahal? Sa cross. Okay? Doon po niya ipinakita yung kanyang pagmamahal. Kaya nga ang gospel ngayon ay message of the cross. 1 Corinthians 1:18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. So doon po na-demonstrate. Kaya nga ipinapaliwanag po natin yung message of the cross. Nakuha niyong point? Yung message of the cross, dahil doon po niya ipinakita na demonstrate yung kanyang pagmamahal. Number 4, under the gracious nature of God's grace, unconditional love. So aside from God's love is a demonstration, isa pang ipinapakita doon sa cross, unconditional love. So the act of dying for people while they were still sinners demonstrates that God's love was not dependent on their actions or worthiness. It was an act of grace. Unconditional love. The act of dying for people while they were still sinners. Yun po yung na-demonstrate ng ating Panginoon, yung unconditional love. Hindi kaya ng tao yun. Hindi kaya ng tao na mamatay siya sa taong hindi niya mahal. Pero ito po ang ginawa ng Panginoon, na ang Panginoon namatay, na kung tutuusin, deserve tayo for punishment, pero ang ginawa ng Panginoon, minahal niya tayo. Unconditional love. It was an act of grace. Next, under the gracious nature of God's grace, in 2 Corinthians 5:21, states, for our sake He made Him to be sin
who knew no sin. Sino po yon? Si Jesus Christ. Wala siyang kasalanan, pero siya'y naging makasalanan para tayo'y maituturing righteous. So, we might become the righteousness of God. So this verse explains that God made Jesus, who was sinless, to take on the sins of humanity, and this divine exchange allows people to be made righteous in God's eyes through their belief in Jesus. Dito po sa verse na binasa natin, papaano po itinuturing righteous ang isang tao? Nung siya'y naniwala. Okay? Nung siya'y naniwala sa ginawa ng ating Panginoon, itinuturing righteous po siya in the sight of God. Tandaan po natin sa binasa nating verse, inako ng Panginoon ang kasalanan. Siya'y nagiging makasalanan para ang kanyang righteousness ay mapunta sa atin. Mayroon pong tinatawag na imputation of God's righteousness. Ang nangyari po, yung kasalanan natin imputed unto Christ. Kaya nga siya namatay. And then Christ's righteousness imputed unto us. Kaya hindi tayo pinarusahan. Mayroon pong tinatawag na God's imputation. Imputation of God's righteousness. Yung righteousness ng Panginoon napunta sa ating account. Yung kasalanan natin napunta sa account ng Panginoon. Sinong pinarusahan? Si Christ. Nakuha niyo, mayroong tinatawag na God's imputation. Imputation of God's righteousness. Next, Jesus became sin for us, according to this verse. God treated Jesus as if He were sinful to pay the penalty for humanity's sins. Na-analyze niyo po, try niyo na isipin yung work ng Panginoon mismo sa cross. Anong mensahe ang maunawaan niyo doon sa kanyang ginawa? Karamihan po, hindi ito pinapansin yung work ng ating Panginoon. Kaya pag kanilang ipapaliwanag, hindi masyadong binigyang diin, pansin kung ano ba yung nangyari. Jesus became sin for us. God treated Jesus as if He were sinful to pay the penalty for humanity's sins. Ganito po ang nangyari kung bakit si Kristo'y pinarusahan, dahil ang kasalanan ng tao ay nasa Kanya. Ayon sa 2 Corinthians 5:21. So, ang nasa atin po ay ang righteousness ng Panginoon. So, kung ang tao ay naging righteous, siya pa ba'y parurusahan? Hindi na po. Diniklara ng Panginoon na ang bawat nanampalataya ay righteous sa Kanyang harapan. Ano ba? Jesus was sinless. Dito sa verse 2 Corinthians 5:21, ipinapakita po dito na si Kristo ay walang kasalanan. This exchange was possible because Jesus Himself was perfect and had no sin for His own. Mayroong exchange na nangyari. Mayroong exchange na nangyayari. Pinaliwanag ko kanina, yung exchange ganito, yung kasalanan natin napunta kay Christ, ang righteousness ni Christ napunta sa atin, ang pinarusahan si Kristo. Mayroong exchange na nangyari po, mga kapatid. 2 Corinthians 5:21. Then, we become righteous. We become righteous through Him. Through this sacrifice, believers are no longer counted as sinful, but are instead made righteous in God's sight.
Ulitin ko ha. Dito sa binasa nating verse, for He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made righteousness of God in Him. So ang nangyari po, ang kasalanan ay kasalanan natin napunta sa ating Panginoon, tayo naman ay diniklarang righteous. We become righteous through Christ. Through this sacrifice, believers are no longer counted as sinful. Hindi na po yan. Hindi na ibinilang na tayo'y makasalanan dahil ang righteousness ng Panginoon, yun ang nakita sa atin. That's grace. Ang ganda. No longer counted as sinful but are instead made righteous in God's sight. Another, under the gracious nature of God's grace, grace that sustains. Grace that sustains. Grace doesn't stop at salvation. Yes? Hindi po nag-end on. Grace doesn't stop at salvation. It empowers us to live daily. Hindi po nagtapos doon. Ulitin ko ha, grace doesn't stop at salvation. It empowers us to live daily. Anong sabi sa Titus chapter 2? Titus chapter 2 verse 11 and 12, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So hindi po nag-stop doon ang grace sa cross. Grace doesn't stop at salvation. It empowers us to live daily. 2 Corinthians 12:9. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So, sa verse na ito, ipinapakita ko. Sabi ng Panginoon kay Apostle Paul, my grace is sufficient. My grace is sufficient. Number 3, dito naman tayo sa purpose. The purpose of grace. Ano kaya ang purpose? Unang purpose, to save. Ulitin ka. The purpose of grace. Ano yung unang purpose? To save. Titus 2:11, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Ano yung purpose? To save. Iligtas niyang tao. Kaya nga nandito tayo ngayon, tayo naniniwala. Naka yung point? Yun yung isang purpose ng grace ay iligtas ang makasalanan. Pangalawang purpose, to transform. Okay? Pangalawang purpose ng grace ng Panginoon is to transform. Grace is not a license to sin, but a power to change. Narinig niyo po na ang grace is a license to sin? Hindi po. Ang grace ay hindi siya license to sin, but a power to change. Babaguhin tayo doon. Hindi tayo uudyukan na gumawa ng mali, kundi ang grace mayroong power ng pagbabago. Power to change, not a license to sin. Pangatlong purpose, to display God's glory. Another purpose of grace, to display God's glory. Ephesians 2:7, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace, to display God's glory. Ito pong napakaganda po.
pag sinasabi nating grace, minsan hindi masyadong na-acknowledge ng karamihan yung work ng Panginoon, hindi masyadong na-appreciate ang work ng Panginoon. Pero alam niyo po, everyday po tayo ay namumuhay ayon sa biyaya ng ating Panginoon. Pang-apat, responding to the grace of God. Number 1, receive it humbly. Receive it humbly. Don't try to earn it. Just receive it by faith. Hindi mo pinaghihirapan, pagtatrabahuan. Hindi po. Don't try to earn it, just receive it by faith. Stop striving and start trusting. Stop striving and start trusting. Pangalawa, live gratefully. Grace should lead to a life of gratitude and obedience. Nakuha niyo? Live gratefully. Grace should lead to a life of gratitude and obedience. And then, share it freely. If we've received such grace, we must extend it to others. Be a channel of grace in a graceless world. Anong point dito? Kailangan natin i-share yung message of grace. May sinasabi si Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 hanggang 5. Verse 2, preach the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Number 4, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure affliction, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. So ano pong point? Lahat ba tayo ay mayroong kakayanang mag-share? Yes. Lahat po tayo ay may kakayanan na i-share natin yung biyaya ng Panginoon, i-share natin yung grace ng Panginoon, lalong-lalo na sa kaligtasan. Tama? Lalong-lalo na sa kaligtasan, i-share po natin. Ang kaligtasan noon ay napakahirap ikumpara sa panahon ngayon. Bakit? Pinaliwanag natin kanina, ang tao maligtas noon, dapat nilang mag-alay. Pero si Kristo po yung naging alay. Ngayon, para ang tao ay maligtas kung paniniwalaan ang Ebanghelyo. Ano bang Ebanghelyo na dapat paniniwalaan upang ang tao ay maligtas? 1 Corinthians 15, 1-4, moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Yan po ang gospel natin ngayon. Yan po ang gospel na dapat nating i-share sa mga tao na hindi pa nakakaalam. Hindi nila alam kung paano maligtas sa panahon ngayon. At ulitin ko po, saan ba tayo dapat
iligtas. Tayo po ay iniligtas sa darating na parusa. Ano po ang parusa na yon? Ang parusa ay mababasa po natin dito sa Revelation. Doon po na-emphasize, ano ba yung parusa na yon? Sa mga hindi naniniwala, mayroon pong parusa, kaya doon tayo iniligtas sa parusa na yon. Revelation 20, verse 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Mayroon pong lake of fire na inihanda ang ating Panginoon sa mga tao na hindi naniniwala sa Ebanghelyo. Kaya, ang tao ay makaligtas doon sa parusa na yon kung maniwala sa Ebanghelyo. Kayo ba'y naniniwala sa ginawa ng ating Panginoon sa cross ng Kalbaryo? At ito ba'y inyong pinaniniwalaan? Na kung paniniwalaan nyo ito ay makakaligtas kayo doon sa darating na parusa. Ito pang good news mga kapatid. Once na paniwalaan ang Ebanghelyong ito, ang destination ng tao ay hindi papunta sa dagat-dagatang apoy, kundi papuntang langit. Ang ganda po. Ang citizenship natin ay binago ng Panginoon nung tayo ay naniwala. Philippians chapter 3 verse 20. Philippians chapter 3 verse 20. For our citizenship or conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Nagbago yung ating destination nung tayo naniwala sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Ang destination po natin, paakyat. Papuntang langit. So habang inaantay natin yon, enjoy natin yung fellowship natin. Yung iba nanlalamig na pag fellowship, ilan-ilan na lang. Tapos sasabihin, next Sunday ulit. Dapat, habang inaantay natin yung time na yon, na ang lahat ng mananampalataya ay dadalhin sa kalangitan, i-enjoy natin yung fellowship. Ito pang another good news na ginawa ng Panginoon. Pag ang isang tayo naniniwala doon sa gospel of the grace of God, ay kanyang tatakan ng Espiritu Santo. Ephesians 1:13, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Kailan po tatakan ang isang tao ng Espiritu Santo? Nung siya'y naniwala. Anong gospel ang kanyang paniniwalaan para siya'y tatakan ng Espiritu Santo? Ang gospel of the grace of God. Kailan ba ipinapangaral ang gospel of the grace of God? After the death of Christ. Iba po ang content ng gospel of the kingdom, content sa gospel of grace. Ang content ng gospel of grace, yung ginawa ng Panginoon mismo sa cross. Ang content ng gospel of the kingdom, yung paghahari ng ating Panginoon dito sa lupa. Magkaiba po yun. Okay? Magkakaibang nilalaman ng gospel before the death of Christ and after the death of Christ. At ang ating in-emphasize ay isang gospel after the death of Christ. At yung gospel na yan, yun yung gospel of grace. Gracious grace of God. So, lagi po nating isipin mga kapatid, once na tayo ay naniniwala, dapat nating seryosohin yung ating relasyon sa ating Panginoon.
Kasi ang relasyon, magkakaroon lamang po ng relasyon sa Panginoon kung ang tao ay naniniwala sa Ebanghelyo ng kaligtasan. The gospel of the grace of God. Doon lang po. Kasi mayroon siyang silyo, mayroon siyang tatak na espiritu, at doon lang po magkaroon ng relasyon ang tao sa Panginoon, at dapat nating seryosuhin papaano po mag-aral. Yung iba tinatamad pag may Bible study. Pero alam niyo po, yun po ay part ng spiritual growth. Anong sabi sa 2 Timothy 2:15? 2 Timothy chapter 2 verse 15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Isa po na dapat makita, isa po na dapat mag-manifest sa atin yung interest nating mag-aral. Bakit yung iba ayaw na mag-aral? Mayroong kasabihan na ang salita ng Panginoon ay pagkaing espiritual. Nasubukan niyo bang kumain ng once a day? Siguro papayat kayo nun. Di ba yung ating physical na katawan ay pinapakain natin everyday? Bakit pagsalita ng Panginoon, maraming ayaw? Okay? Kailangan habang inaantay natin, i-maintain po natin. Ito po ay good works na ni-required sa mga mananampalataya na dapat nating i-maintain hanggang sa rapture. I-maintain po natin yan hanggang sa rapture. Anong sabi sa 1 Thessalonians 5? 1 Thessalonians 5:23, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Kailangan po yan. Okay, ma-maintain natin. Then, in Titus, may sinasabi din dito sa Titus chapter 3 verse 8. Titus chapter 3 verse 8. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. Verse 14, and let us also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. So after na tayo iniligtas by His grace, ang part natin mag-aral. Ang part natin mag-aral. Para ang bawat isa ay lumago spiritually. Para ang bawat isa ay magkaroon ng matibay na pundasyon. Pag ang isang believer may matibay na pundasyon, siya po ay hindi basta-bastang tangayin ng kahit anumang mga katuruan. Ephesians chapter 4 verse 14, that we henceforth be no more children tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. So, ibig sabihin, pag ang isang mananampalataya ay matibay ang kanyang pundasyon, hindi po siya basta-bastang malinlang, hindi siya basta-bastang ma-deceive. Bakit? Alam niya yung kanyang tinatayuan. 36 years na po. Ito po ay napakaganda. Siguro bawat isa sa atin matibay ang ating pundasyon. So kung hindi man, hindi pa huli ang lahat, natulungan natin ang ating sarili in respond doon sa ginawa ng Panginoon, mag-aral po tayo. Sasabihin ng iba, ayaw kong mag-aral, hindi naman ako teacher. Hindi po sinasabi ng Biblia na teacher lang ang pwedeng mag-aral. Okay?
Lahat po tayo. Balikan ko lang yung verse na binasa natin kung bakit tayo ay dapat matuto, dapat tayo ay mag-aral. 2 Timothy 4 verse 2, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall be heaped to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Ang nangyayari po, dahil hindi matibay ang kanyang doktrina, ang katuruan, siya po ay tinatangay ng kung anumang mga katuruan at gusto na niyang papakinggan yung mga kwento lamang. Yun po yung fables, yung mga kwento, likhang isip. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full fruit of thy ministry. Isa pa na i-consider natin kung bakit kailangan na tayo ay matuto while waiting doon sa rapture, while waiting na ang mga believers ay dadalhin doon sa kalangitan. 2 Corinthians 5:20, ano po ang description sa ating mga believers? Now, then we are ambassadors for Christ, as though God did visit you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Pag sinasabing ambassadors, lahat ng mga believers, tayo po ay ambassador ang tawag sa atin. Ibig sabihin, lahat tayo ay may kakayanan na mag-share. At papaano ba? Kaya may mga pag-aaral. Every Sunday, di ba nandito kayo, nag-aaral. Napakalaking bagay po yan. Kaya enjoyin po natin, seryosuhin po natin yung ating pag-worship sa ating Panginoon. So bilang pagtatapos, God's grace is gracious, freely given, undeserved, and life-changing. The question is, are you walking in His grace today? Are you walking in His grace today? Sana po ang mensaheng ito ay makakatulong po sa atin, sa ating buhay. Mga kapatid, enjoyin po natin yung grace ng Panginoon na Kanyang ipinagkatiwala, ipinagkaloob sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa isang pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa bawat isa na nakikinig ng inyong banal na salita. Maraming salamat, dakilang Diyos. At sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat.